Sa isang maliit na baryo sa Masbate, may isang dalagita na nagngangalang Ella. Tahimik at mabait siya, ngunit isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Mula sa pagiging masunurin, naging balasubas siya, sumisigaw ng masasamang salita at nagpapakita ng kakaibang lakas. Isang gabi habang kumakain ang kanilang pamilya, bigla siyang tumayo at tumawa ng malakas. Hindi na siya babalik, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa kanyang ina. Nagulat ang lahat, lalo na nang biglang nag-iba ang tono ng kanyang boses, malalim, parang sa lalaki. Nagpasya ang pamilya ni Ella na magpatawag ng albularyo. Dumating si Mang Nestor, ang kilalang manggagamot sa lugar, na may daladalang mga halamang gamot, kandila, at tubig na dasal. Sinimulan niya ang ritual. Habang sinasabuyan ng tubig na dasal si Ella, nagsimulang magwala ito. Hindi niyo ako mapapalayas, sigaw niya habang nagpipilit kumawala sa mga humahawak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang katawan ay parang nagkikikisay sa lupa. Hindi ikaw si Ella, sino ka? Tanong ni Mang Nestor. Ako ang naninirahan dito noon pa, ang katawan niya ang bagong tahanan ko, sagot ng kakaibang boses, na puno ng hilakbot ang silid. Sinimulan ni Mang Nestor ang dasal, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Habang tumatagal, mas lalong nagiging marahas si Ella. Tumawa siya ng malakas, ngunit unti-unting napawi ito nang magpatuloy ang ritual. Bigla siyang napasigaw ng malakas, na parang may lumabas mula sa kanyang katawan. Napaluhod si Ella, humihingal, ngunit muling naging kalmado. Nang magising siya, nagtataka siya kung bakit siya nasa sahig at kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat. Hindi ko maalala ang nangyari, sabi niya habang umiiyak. Ipinagpatuloy ni Mang Nestor ang dasal upang tiyaking wala nang matitirang bakas ng nilalang. Simula noon, bumalik na sa normal ang buhay ni Ella, ngunit nanatili ang takot sa kanilang pamilya. Dahil minsan, sa gitna ng gabi, may naririnig silang bulong mula sa dilim, babalik ako. Salamat sa pakikinig.